ICC Appeals Chamber isa na namang desisyon. Sa pangalawang pagkakataon, ibinasura ng Appeals Chamber ang apela ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan. Maalala natin na noong Nobyembre ay binasura rin ng Appeals Chamber ang apela ni Tatay Digong galing doon sa desisyon ng pretrial chamber na ipinagkakait ang interim release kay Tatay Digong. Umapila muli ang kampo ni Tatay Digong sa pangalawang pagkakataon gamit ang mga findings ng mga doktor na nagsasabi na ang physical at mental na kondisyon ni Tatay Digong ay sapat na dahilan para magkaroon ng interim release dahil ito ay nakakaapekto di umano doon sa unang-una sabi ng ICC na posibleng pagtakas si Tatay Digong at pangalawa doon sa posibilidad na pwede pang gumawa ng karagdagang krimen si Tatay Digong at maka-impluwensya sa ebidensya. Ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, yung mga bagong medical findings ng mga dalubhasang doktor ay nagpapakita na yung mental at physical condition ni Tatay Digong, unang-una ay balakid para sa kanyang di umano ay posibilidang tumakas at balakid din sa paggawa ng mga bagong krimen o di naman kaya pag-impluwensya ng mga ebidensya. Well, sa pangalawang pagkakataon po, binasura na naman ng Appeals Chamber itong ganitong hiling ni Tatay Digong. At ang sabi ng Appeals Chamber ay una-una, walang pagkakamali doon sa naunang pagbasura ng pretrial chamber nung pangalawang beses na nagtangka si Tatay Digong na magkaroon ng interim release. No? Ang sabi ng Appeals Chamber, walang bagong mga medical information na ibinigay, bagamat mayroong mga bagong dalubhasa na nagkaroon ng konklusyon na yung pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong ay balakid na para dun sa mga bagay-bagay na dahilan kaya pinakait ang interim release, yung posibilidad na tumakas at saka yung posibilidad na maka-impluwensya sa ebidensya, hindi naman daw ito nakabase sa mga bagong medical information. Ito daw ay base pa rin sa mga datos na nakalap ng naunang medical panel na inappoint ng korte. Kaya ang sabi ng hukuman, walang mga bagong ebidensya para sumuporta dito sa pangalawang apela ni Tatay Digong. Ang sabi rin nila ay nananatili pa rin yung posibilidad na pwede tumakas si Tatay Digong miski ganito ang kanyang kalagayan at sinasabi nila na importante pa rin na manatiling nasa detention itong si Tatay Digong. Well, malungkot po itong desisyon nito dahil para bagang wala nang kinalaman ang estado ng kaisipan at saka estado ng kalusugan ng isang akusado sa ICC doon sa mga bagay-bagay na kinatatakot ng hukuman sa pagbibigay ng interim release, yung posibilidad na pagtakas at yung posibilidad na gumawa na naman ng mga bagong krimen. Uulitin ko po iba po ang proseso sa ICC. Napakababaw ng mga ebidensya na kinakailangang ipakita ng prosecutor para magkaroon ng warrant of arrest. Good grounds lamang po. Sa Pilipinas, it is probable cause. Pero sa ICC, good grounds lang po, pwede na. Ang intensyon ng mga bumuo ng ICC Rome Statute ay balansehin nito sa pamamagitan ng pagbigay ng interim release. Pero alam niyo po, sa kasaysayan talaga ng ICC, parang isa pa lamang ang binabibigyan nila ng interim release dahilan para magkaroon ng kritisismo sa proseso ng ICC na dahil nga doon sa mababang ebidensyang hinihingi para sa pag-issue ng warrant of arrest at yung pagkakait sa interim release sa mga nasasakdal, talagang nalalabag ang karapatan ng mga akusado dahil meron silang presumption of innocence and yet nakakulong na sila maski wala pa man lang probable cause. Sa kaso ni Tatay Digong, sa 12 ng buwan na ito, isang taon na ng kanyang pagkakakulong at wala pa ring desisyon o wala pa ring finding na meron man lang probable cause laban sa kanya. So in my mind, ito po ay talagang arbitrary detention dahil kinakailangan naman merong sapat-sapat na ebidensya bago makulong ang isang tao. Now, itong desisyon nito, bagamat ito'y kinalulungkot natin, ay pangalawang beses na ipinagkait ang interim release. Malinaw ang pattern sa ICC, hinding-hindi na nila pawawalan si Tatay Digong hanggang matapos ang paglilitis. Bagamat magkakaroon na naman po ng panibagong pagkakataon na humingi ng interim release dahil pag nagkaroon po ng desisyon na tutuloy ang kaso sa trial, pwede na naman pong humingi ng interim release. Sa trial chamber naman ang Tatay Digong. Siguro naman po, kung mangyari yan at sana wag naman po na magkaroon ng desisyon na may probable cause at magtutuloy sa trial,
uulitin ko po, sana wag pong mangyari yan dahil sa tingin ko naman, base sa mga ebidensyang isiniwalap ng prosekusyon at ng mga biktima, walang sapat na ebidensya para magpatuloy dahil wala nga po yung intensyon na di umano ginurgor ni Tatay Digong ang mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. At yan po talaga yung elemento na dapat patunayan nila na merong sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial. Pero sabihin na natin na yun na nga naman, madihado na naman si Tatay Digong sa confirmation of charges at sabihin na magpapatuloy sa trial, meron na naman pagkakataon humingi ng interim release and this time ang magdedesisyon po ay yung trial chamber. Wala pong swerte si Tatay Digong sa pre-trial chamber at saka sa appeals chamber. Siguro kung sa hindi namang inaasahang pagkakataon ay sabihin na magtuloy sa trial, siguro naman meron na namang bagong pagkakataon si Tatay Digong humingi naman ng interim release dito sa trial chamber. So anong tingin ko dito sa desisyon na pangalawang beses na binaliwala ang mental at physical condition ni Tatay Digong dun sa desisyon na po pwedeng tumakas at po pwede pang maghimasok si Tatay Digong sa mga ebidensya at po pwede pang gumawa ng mga panibagong mga krimen. Well, ito po talaga yung nagpapakita doon sa resolba ng ICC na tuluyan si Tatay Digong kahit ano pang mangyari. Sa tingin ko po, dahil naman sa kasaysayan ng mga international tribunals, bihira ang mga 80 anyos na nasasakdal, dapat talaga sa mulat mula, ibinigyan na ng interim release si Tatay Digong. Hindi ko po maintindihan kung paano makakatakas ang isang tao na limot-limot na hindi na nalalaman kung ano talaga nangyayari, na hindi na niya naalala kung nasaan siya. Hindi ko po alam kung paano na makakapagplano pa siya ng kanyang pagkatakas. At lalong-lalo na, hindi ko po maintindihan na sa di umano, sa dami kuno ng mga ebidensya nila labang kay Tatay Digong, hindi ko po alam kung paano pa nila maiisip, kung paano isang 80 anyos na natutumba na at na tumatamang ulo sa sahig ay po pwede pang manakot ng mga testigo o di naman kaya maghimasok sa mga ebidensya laban sa kanya. Sa tingin ko po, at uulitin ko po ito, ang intensyon ng mga bansa na kasapi sa ICC Rome Statute ay dahil mababaw ang ebidensya na hinihingi para sa pag-aresto ng nasasakdal, dapat bago magkaroon ng determinasyon na mayroong sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial, dapat as a matter of right dahil sa karapatan ng nasasakdal sa presumption of innocence at saka sa karapatan ng kalayaan na umiira sa batas sa karapatang pantao, kinakailangan na bigyan ng interim release si Tatay Digong. Yan po ay hindi katanggap-tanggap na ang isang 80 anyos ngayon, bagamat mababaw na ebidensya lamang ginamit para sa kanyang pagkakakulong, ay ipinagkakait ang interim release. Ganun pa man, magpatuloy po tayo ng ating panalangin dahil hindi po matatapos ang proseso, tuloy-tuloy po ang proseso. Ang susunod natin pagdarasal ay dalawang bagay. Isang desisyon sa appeals chamber na wala ng jurisdiksyon ng ICC at talaga naman pong nawalan na ng jurisdiksyon ng ICC nang natulog sa pansitan ang naunang prosecutor ng ICC at humingi lamang ng abiso para magpatuloy ng preliminary investigation sa pangalawang taon ng pagkaka-withdraw ng Pilipinas at siyempre po yung pagkidnap kay Tatay Digong dahilan para mawalan na ng jurisdiksyon ang hukuman. Sana nga po makauwi na ng maaga si Tatay Digong, lalong-lalo na mag-isang taon na siya sa kulungan at magsa-celebrate na naman ng kanyang birthday sa kulungan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na